Magandang araw po mga kawings ko. Kung saan mang sulok man ng mundo at nanonood sa channel ko, ito ang inyong lingkod, Anton Olson. Sa mga kapwa ko OFW dyan, lalong-lalo na sa Middle East, Yumkin Said, sa mga nakasubscribe na sa akin, Shukran Kater, sa mga hindi pa dyan nakasubscribe. Please, parang awan nyo na i-subscribe nyo naman ako and like sa mga videos ko. Ngayon, pag-usapan natin po ang litanya ni Bongbong Marcos Jr. na pipirma niya na talaga yung barangay eleksyon at sangguniang kabataan eleksyon. Tuloy na raw sa 2026 at hindi na ngayon darating na December 1, 2025. Marami naman tong mabibwisit at maiinis na mga taong bayan. Ito, panoorin natin ang kanyang litanya ni Bongbong Marcos. For the bill postponing the barangay and sangguniang kabataan elections, and that you will instead allow it to lapse into law on August 14. But on your part, sir, have you reached a decision on whether to sign the bill or let the bill? No, I'll sign it. I'll sign it. What are the main factors po you weigh before deciding? Because we are facing one of the biggest elements here, kakatapos lang natin ng malaking eleksyon, midterm election. Susunod na rito yung BARM. Isasabay pa natin ngayon yung barangay. Masyado ang COMELEC actually nagsasabi hindi namin kaya dahil ang hindi naman kailangan nating tutukan yung BARM. You have to remember the BARM election that is upcoming in October is the first time we have ever had this kind of election at all. At all. Sa buong kasaysayan ng Pilipinas, hindi pa nagkaroon ng BARM parliament na hinalal ng tao. So, that is why it is so important. And if that election fails, malaking bagay, malaking failure yan dun sa peace process. Kaya't kailangan maging matagumpay ang pagganap ng halalan ng BARM. And that's why we really are focusing on that. And again, the local officials are saying we just finished a local election. Magkakaroon na naman tayo ng barangay election. Parang ganun din. Halos ganun din. So we with a view on the Supreme Court decision that we cannot shorten the term of the barangay officials, we are actually lengthening the term of the barangay officials. So that's not in conflict. So I think the most sensible, the most common sense solution is to postpone. O diba? Wala na tong atrasan. Ipirma niya na wala na talaga. Hindi na mangyayari ngayong 2025 ang barangay election. Postpone na naman. Postpone, tapos ang bibigyan mo priority yung burn. Hindi nila bibigyan priority ang barangay eleksyon at ang sangguniang kabataan at SK. So mga nagpaplano dyan na tumakbo bilang barangay captain at sangguniang kabataan, isang tabi nyo na yan yung kagustuhan nyo. Yung mga pangarap nyo sa buhay, isang tabi nyo muna, hindi na mangyayari. Kasi sinabi na yung kataas-taasan natin na pipirma niya na yung postponement ng barangay eleksyon. Ayan galing na sa kanyang galing na sa kanyang bungangan niya na wala na talaga mangyayari. At yung COMELEC na naman, hindi pa naman daw ready na magkakaroon ng barangay eleksyon ngayon sa darating na eleksyon ngayong December 2025. O anong gagawin natin? Mag-aantay naman tayo next year, mabibisit naman tayo sa ating mga kapitan. Dahil ang ginawa nila, mag-travel dito, mag-travel doon. Mga sangguniang kabataan, ang ginagawa nila, inom dito, inom doon. Kaya ang dami nga ng mga tao na gustong-gusto na magkaroon ng barangay election kasi nga marami ng buwisit sa mga kapitan, sa mga barangay officials na wala namang ginagawa. Kahit maglinis sa mga kalsada, hindi na nga nila nagagawa eh. Yung mga maliliit na mga bagay na ginagawa ng barangay captain o mga barangay official, hindi na nagagawa. So ngayon,
Yung mga atat-atat dyan, yung mga atat na tumakbo na ngayon, kasi malapit na August na ngayon, tapos sa susunod December na, wala na, postpone na yung mga pera nyo na isang tabi nyo, bigyan nyo na lang sa akin. Mas kailangan ko yun. Yung mga gagastusin nyo sa barangay election, kahit barangay election yan, nagkalatin dyan yung yung bayaran dyan. Nagkalat din dyan. Kala mo lang, lalong-lalo pa yun sa mga malalaking mga malalaking lalawigan nyo, malalaking barangay. Nagkalatin dyan yung flying boaters. Huwag na kayo dyan magmaang-mangang at kunwari walang alam. Sa mga malilit nga na barangay nga nangyayari. Kaya yung mga pera nyo dyan na tinatago-tago nyo na at nire-ready nyo sa barangay election dyan, at kahit nagpapanggap pa kayo, bigyan nyo na lang sa akin. Dahil wala akong sapat. Wala akong salapi pala. Kaya ano na kayo mangyayari ngayon? Kaya yun sa mga visit dyan ng mga tao na nasasakop ng isang barangay, hindi magtiis na lang kayo muna. Kasi 1 year lang naman 1 year. So 1 year na yun, ang daming mangyayari yan. Na sobrang visit na nyo sa mga barangay officials nyo, hindi wala kayong magagawa. Sinabi na yung kataas-taasan na wala talaga mangyayari, pipirmahan niya na. Kasi kapag pinirmahan niya, wala nang pag-asa. Kasi ngayon, kumilik, hindi naman ready Kaya, tingin na lang tayo. Bantayan lang na natin yung mga susunod na eleksyon sa 2026. Doon, pagtulungan na lang natin. At pagtulungan ninyo na lang kung sinong mananalo dyan. Yung pera nyo, iulog ninyo lang sa bangko. Magkaroon pa ng interes. Kasi ngayon wala nang pag-asa yung bibigyan nila ng pansin ngayon yung burn, yung sa Moro, sa Muslim, sa Mindanao, na magkaroon ng parliament. So sa bagay maganda naman yung kanyang adikain, kaso lang siyempre ang tagal naman, magkakaroon naman ng extension ng barangay election, tapos isang taon magtitiis yung mga tao sa hindi gusto sa pamamalakad ng isang barangay, tapos ngayon cancel na naman. Ilang bisis na na-cancel. Kasi sa barangay talaga, barangay official, hindi lang dito sa lalawigan namin, nationwide yan. Marami rin yung mga hinayupak dyan ng mga barangay officials Yung feeling feeling prinsipe, feeling powerful. Yan gustong-gusto na yung mga tao na palitan na talaga sila Kaya, wala tayong magagawa. Kahit anong pilit natin, kung wala tayong magagawa, ay idamay ko na rin pala dyan. Mayroon parang sasabi, mayroon ako nababasa ng mga comment regarding sa fake news daw tungkol kay Trillanes regarding doon sa na binigyan siya ng warrant of arrest. Totoo po 'yun kasi nga yung kaso na 'yun final po doon sa Davao City. Kaya doon din siya nagbigay nag-bill. Ayun po sa sa balita. Yun na sa mga taong nagsasalita lang nagko-comment diyan sa akin na fake news daw yung warrant of arrest ni Trillanes. Hindi po 'yun fake news Totoo po 'yun. Nag-bill na yata siya kasi may nakita na siya na pumunta na siya ng Davao. Hindi naman siya admit 'yun sa sa Metro Manila, doon po sa Davao. O ayan yun na mga kawangis ko. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, please subscribe my channel, likes ang mga videos ko. So, thank you muna. Thank you, and shoot, kran!